Again. Maraming salamat, Dr. Arnaldo. Nakakaupo na ho tayo. Magandang hapon ho sa inyong lahat. Bago po ako magpatuloy, hayaan niyo pong batiin ko po ang ating mga opisyales at panauhin. Uunahin ko po ang ating Chief Executive Officer at founder ng ating pamantasan, Dr. Antonio Tamayo. Pinabati ko rin po ang ating Vice Chairperson, Dr. Daisy Tamayo. Pinabati ko po ang ating energetic, sipag na masipag. Kabaro ko ho ito dahil pareho kaming single. Dr. Anthony Tamayo, ang ating University President, babyface na babyface. Binabati ko po si Mr. Antonio Romulo Tamayo, member of our board. Gusto ko rin po batiin isa sa mga matagal na po nating kaibigan. Kasama ko po sa Kongreso noong 2001. Doon na po tayo katanda. Si former Congressman Ed Shalcita. Binabati ko rin po lahat ng member ng Board of Directors, lahat po ng deans po natin, lahat po ng ating department heads. Unang-una sa lahat, congratulations po sa inyong lahat. At sa wakas, nakapagtapos na rin tayo. Alam nyo, 23 years na ako sa serbisyo publiko. Marami na rin po akong imbitasyon at pananalita bilang commencement speaker. Pero kayo ang pinaka-special sa lahat ng aking commencement exercises na invitation. Kumalakpak naman kayo. Alam niyo ba kung bakit? Alam niyo ba kung bakit? Alam niyo ba kung bakit? Dahil sa dami ng mga commencement exercises na napuntahan ko, kayo lang ang dumaan sa pandemic. Tama? Tama? Kayo lang ang dumaan sa pandemic. In fact, nung dumaan yung pandemic, marami sa atin hindi alam kung paano ipagpapatuloy yung ating pag-aaral. Marami sa atin hindi alam kung paano ipagpapatuloy yung ating pamumuhay. No? Dahil nag-lockdown lahat. At kaya hangang-hanga ako sa inyo dahil kahit na napakahirap yung pinagdaanan natin, hindi lang kayo kundi yung ating pamantasan, ang ating eskwelahan, nalampasan nyo itong hamon na ito. Kaya special itong batch na ito at congratulations muli. Congratulations din sa ating mga magulang na kasama natin yung hapon na ito dahil kung hindi sa lakas, kung hindi sa determinasyon ng ating mga magulang, hindi rin tayo aabot sa ganitong punto. Hindi pa yan yung aking speech. Una sa lahat, nais kong ipaabot ang isang mainit na taus-pusong pagpupugay sa inyong lahat. Perpetualize. Ang araw na ito ay hindi lamang isang ordinaryong araw. Ito ay araw ng inyong tagumpay, bunga ng ilang taon na walang sawang dedikasyon, pagsusumikap at hindi mabilang ng oras ng pagpupuyat at pag-aaral. Ngayon, narito kayo sa pinakamasayang yugto ng inyong academic journey, ang pagtatapos. Bilang inyong inspirational speaker, naisip ko na dapat ako magbigay ng inspirasyon sa inyo. Ngunit sa totoo lang, kayo ang nagbigay sa akin ng inspirasyon. Kayo ang nagpaalala sa akin na ang bawat hakbang patungo sa pangarap ay sulit at kayo ngayon ang patunay na ang pagsusumikap at determinasyon ay laging nagbubunga ng tagumpay. Sa bawat tagumpay ng inyong makakamit, may mga tao sa likod nito. Mga pamilya, mga guro, mga kaibigan, mga girlfriend at boyfriend. Meron din. Si Anthony, meron ba? Ako, meron ako. Kayo naman. Saan na ba ako? Mga kaibigan at nagbigay ng kanilang mga buong suporta.
pasalamatan niyo rin sila sa kanilang mga kontribusyon sa inyong tagumpay. Sa puntong ito, malaki rin ang aking pasasalamat sa inyong pamantasan dahil sa muling pag-imbita sa akin bilang inyong inspirational speaker. Naimbitahan na rin ako noong 2022 at nakaraang taon. Ngunit kahit ilang beses inyo akong imbitahan, hindi ako magsasawa dahil talagang naniniwala ako sa natatanging kalidad ng edukasyon sa pamantasang ito. Sabi ko nga, ang UPHSD ay tunay na malapit sa aking puso. Kaugnay sa kalidad ng edukasyon, masasabi kong tunay na mapalad kayo, mga perpetualites, dahil nakatanggap kayo ng edukasyon mula sa isang pamantasan na hindi lamang nagtataguyod ng mataas na antas ng akademikong kaalaman, kundi nagpapatupad din ng inyong pagkatao. Indeed, this institution is committed to the ideals of teaching, community service, and research as it nurtures the value of helpers of God, with character building is nation building as its guiding principle. Bukod dito, ang tagumpay ninyo ay patunay ng kalidad ng edukasyon na nagbigay ng inyong pamantasan. Ayon sa University Rankings ng Applied HE, isang ranking system na nagsusuri sa kalidad ng mga pamantasan sa Southeast Asia. Nakamit ng inyong pamantasan ang rank number 2 in the Philippines Internationalization, rank number 4 in the Philippines, and rank number 5 in the ASEAN Internationalization in the Applied HE Private Universities Ranking in ASEAN 2023. Hindi ko na iisa-isahin dahil baka abutin tayo ng anong oras dito sa dami ng inyong tagumpay. Hindi lang yon, ang UPHSD ay tahanan din ng mga top-notchers. Si Jewel Albay Peliste, isang BS Mechanical Engineering Perpetualite na sungkit ang top 3 sa Certified Plant Mechanic Licensure Examination. Si Genevieve Cordova Garbillo ay kilala bilang top 5 sa nagdaang Nursing Licensure Examination. Kasama yung mga nurses natin dito. Dapat kayo above top 5, ha? Challenge. May bonus kayo ka Anthony kung above top 5. At si Ray Matthew Pagio ay ang naging 9th placer sa Architectural Licensure Examination. Magaling. Bukod dito, sa 3 larangan sa board exam, nakamit ninyo ang 100% passing rate sa first-time takers sa May 2024 Nurses Licensure Exam. Wow. Kung saan ang national passing rate ay 70%. Sa April 2024 Pharmacist Licensure Exam na may passing rate na 55%. At sa February 2024 Respiratory Therapist Licensure Exam na may national passing rate na 78%. So 100% ang pumapasa sa licensure examination dito sa Perpetual Health University. Congratulations sa inyo lahat. Ang mga tagumpay na ito ay patunay ng dedikasyon at pagsusumikap at galing ng bawat isa sa inyo. Bilang katuwang ninyo sa Senado, o sabihin na natin bilang inyong kuya, ang aking hangarin ay maging katuwang ninyo sa bawat hakbang ng inyong paglalakbay. Bilang inyong kuya, hayaan niyong ibahagi ko sa inyo ang 5 bagay na natutunan ko sa loob ng mahigit 2 dekada na aking karanasan sa serbisyo publiko at 10 taon sa pribadong sektor. Unang-una, gusto kong ipaalala sa inyo ang isang bagay na dapat nating laging tandaan. Maging handa sa pagbabago. Sabi nga nila, the only constant in this world is change. Ito ang naging gabay ko sa aking paglalakbay sa buhay at gusto kong ibahagi ito sa inyo.
Nagtapos ako ng kursong Finance at Operation Management sa Amerika. Bit-bit ang aking pangarap na maging matagumpay sa larangan ng pagnenegosyo. Pero alam ninyo, minsan ang buhay ay may mga plano na mas maganda pa kaysa sa naisip natin. Sino ba nga ang mag-aakalang mapupunta ko sa serbisyo publiko? Mula sa mga unang araw ng aking paninilbihan bilang kongresista noong 2001 hanggang 2004, nakasama ko si Ginoong Ed Chalcita, hanggang sa pagiging alkalde ng 3 termino, nakita ko ang halaga ng pagbabagong ito. Ngayon, sa pagiging senador, sa aking 2nd termino, mas malawak na ang aking responsibilidad, hindi lang sa mga Valenzuelano, kundi sa buong sambayanang Pilipino. Sa bawat hakbang na ginagawa ko, natutunan ko na mahalagang tanggapin ang mga pagbabagong dumarating sa ating buhay. Hindi man palagi madali, ngunit madalas ang mga pagbabagong ito ang nagdadala sa atin ng mga oportunidad na hindi natin inaasahan. Ikalawa, maging bahagi tayo ng solusyon at hindi ng problema. Alam kong karamihan sa inyo kabilang ng Generation Z o Gen Z. Sino ba dito ang kabahagi ng Gen Z? Pakitaas na ang kamay. Kung mas bata pa kayo. Kami ni Congressman Chalcita, wala na kami. Malayo na kami. Ang Gen Z na sinasabing creative, innovative, at adaptive, kita-kita ito sa mga reels at pinopost niyo sa social media. Pero may mga nagsasabi rin na ang Gen Z ay madalas magreklamo, lalo na sa social media. Sumasang-ayon ba kayo dito? Na reklamo ng reklamo? Lalo na sa social media dahil napaka-conveniente. Kung tutusin, hindi masama ang magpahayag ng saloobin online. Pero alam natin na hindi natatapos doon ang lahat. Ang tunay na hamon ay hindi lang maging keyboard warriors, kundi maging solution warriors. Kung nag-e-enjoy tayo sa mga trending challenges sa TikTok, tiyak na kaya rin nating harapin ang mga tunay na hamon ng ating lipunan. Huwag lang tayong manatili sa pag-post ng mga rant sa Twitter o X o paggawa ng mga viral memes. Gamitin natin ang mga ating boses, ang ating mga platforms, ang ating enerhiya para makapagbigay ng positibong pagbabago. Ikatatlo, tandaan natin na walang shortcut sa tagumpay. Sa panahon ngayon, kaliwat kanan ang mga flashy ads at post sa social media na nag-aalok ng mabilisang pera o instant na trabaho. Pati na rin ang mga investment na madaling umanong palaguin. Madalas tina-target ng mga ganitong alok ay kayo, mismong mga kabataan. Pero tandaan ninyo, kapag masyadong maganda para maging totoo, malamang ito ay scam. Huwag kayong magpalinlang. Ang totoo, hindi tayo makakarating sa tunay na tagumpay sa pamamagitan ng shortcuts o mga instant na solusyon. Ang pag-asenso at pagiging matagumpay ay resulta ng masinsinang pagsisikap, tiyaga, at oras. Hindi ito tulad ng mga life hacks na madalas nating nakikita sa social media na parang isang click lang, sold na ang lahat. Sabi nga sa lyrics ng isang kanta ng popular na grupong Bini. Huwag mag-alala, buhay ay di karera. Tama ba? Feeling bata ako. Sa madaling salita, hindi ito paunahan. Ito ay tungkol sa pagtahak sa sarili nating landas at pagbuo ng tunay na kahulugan sa ating mga buhay. Ika-4, hindi natin maiiwasan ng kabiguan. Oo, mga kasama, ang buhay ay parang isang roller coaster ride. May mga pagkakataon na nasa taas at sobrang saya, pero may mga sandali rin na pakiramdam mo ay pababa ka na.
puno ng takot at kaba. Hayaan ninyong ibahagi ko ang ilang roller coaster ride sa aking buhay. Nagkaroon ako ng pagkakataon na humawak ng malaking kumpanya, kabilang na ang isang airline company. Buong tapang at tiwala kong tinanggap at pinamunuan. Pero sa kasamang palad, ang resulta ay parang isang delayed flight. Hindi nakarating sa tamang oras at puno ng turbulence. Isang malaking kabiguan ito para sa akin at umabot sa puntong naisip ko ng sumuko at mag-ibang bansa. Pakiramdam ko noon ay parang nag-crash landing ang mga pangarap ko at halos nawalan ako ng pag-asa. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, napakalaki ng pasasalamat ko sa aking pamilya. Kumbaga, sila ang naging seatbelt ko sa gitna ng mga pagyanig. Tinulungan nila akong bumangon mula sa pagkakadapa at ginabayan ako patungo sa isang bagong direksyon. At dito ko naisipahatid sa inyo na isang mahalagang aral sa buhay. Ang kabiguan ay hindi katapusan. Ito ay isang pagkakataon upang matuto at maging mas matatag. Sa bawat kabiguan, may pagkakataon kang makapagsimula muli. Hindi ang kabiguan ang nagdidikta ng ating kapalaran, kundi kung paano tayo babangon mula rito. Kaya huwag kayong matakot, sumubok at magkamali. Ang tunay na tagumpay ay nasa kakayahan ninyong bumangon at magpatuloy anuman ang mangyari. Ikalima at panghuli, huwag nating kalimutan ang tumulong sa mga nangangailangan. Sa panahon ngayon, napakaraming paraan ang makapagbigay ng tulong at makapagbahagi ng biyaya. Mga kasama, sa inyong pagtatapos, kayo ay pinalad na makatanggap ng magandang edukasyon. Isang kayamanang hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataong makamit. Habang tinatahak ninyo ang inyong bagong landas, sana maisip ninyo na bahagi ng inyong tagumpay ang pagiging bukas palad sa iba. Pwede kayong magsimula ng mga community projects o mag-volunteer sa mga outreach programs na makakatulong sa mga kababayan nating nangangailangan. Pwede rin mag-organisa ng mga online campaigns o fundraising. Huwag nating kalimutang abutin ang mga nasa ilalim, ang mga kababayan nating lubos na nangangailangan. Ngayon, narito na kayo sa rurok ng inyong akademikong paglalakbay. Ngunit habang kayo ay naririto sa kabanatang ito, nais kong itanong sa inyo, ano ang susunod na hakbang? Paano ninyo gagamitin ang lahat ng natutunan ninyo upang magdala ng positibong pagbabago sa ating lipunan at sa ating bayan? Bilang mga produkto ng University of Perpetual Health System, DALTA, kayo ay tinawag hindi lamang upang magtagumpay sa inyong mga personal na pangarap, kundi upang maging mga helpers of God. Mga tagapagdala ng pagbabago at pag-asa para sa ating bayan. Sa bawat hakbang na inyong gagawin mula sa araw na ito, dalhin ninyo ang mga aral ng pamantasan. Ang prinsipyo ng character building is nation building. Alam kong tapos na kayo sa inyong mga requirements, pero sa puntong ito, nais ko kayong bigyan ng final assignment. Pwede ba yon? Bago matapos ang seremonyong ito, maglingkod kayo sa ating bansa at sa buong sambayanan. Huwag lang kayong magangad ng tagumpay para sa sarili, kundi magsikap kayong mag-ambag sa ating pag-unlad. Sa bawat propesyon ng inyong tatahakin, isipin kung gaano ninyo magagamit ang inyong kaalaman at kakayahan upang makatulong sa paghubog ng mas maayos, mas progresibong, mas makataong lipunan. Maraming salamat
At congratulations sa inyong lahat. Perpetual life.